Good morning mga langga! Pauwi na kami ngayon sa amin. At ito yung mga nadaanan namin na mga magagandang views dito sa New Zealand. Halos naman kasi dito sa New Zealand, mga nature yung mga makikita ninyo. Lalo na kapag nasa countryside kayo magdadrive. Sa mga hindi nakakaalam, ang New Zealand po ay nasa ibaba ng Australia. Meron ditong dalawang islands, ang North Island at ang South Island. Sa ginawa nilang survey ng 2021, ang population dito sa New Zealand ay umaabot lamang sa 5,123,000. Halos kasing laki ng Pilipinas ang size ng New Zealand. Yet, mas maraming mga baka, mas maraming mga tupa dito kesa sa tao. Bago kami magpatuloy ng pagdadrive pauwi sa amin, meron muna kaming mga lugar na hinintuan. Katulad na lang dito sa pier. Naglakad-lakad muna ako at tiningnan ko kung gaano kalinaw yung dagat. At may mga naabutan ako na nangingisda dito. Marami ako mga nakitang maliliit na isda. At meron ding mga oysters na bukas na. Ibig sabihin, kinain na sila ng mga ibon or mga tao. Pagkatapos naming maglakad-lakad doon at mamasyal, bumalik muna kami dito sa Ohope na area para mamasyal at kumain na rin ng brunch. Ngayon ay Sabado, weekend, kaya maraming tao ngayon dito. May mga tao na nandito lang sa playground, habang ang iba naman ay nandoon sa dagat. Meron silang basketball court dito at nang makita ito ni Mike, nako, sobrang inggit na inggit siya kasi napakaganda ng basketball court nila dito. Malaki at halatang alagang-alaga. Pero sigurado ako na wala masyadong gumagamit dito. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na yung mga basketball court gamit na gamit talaga. Dito kasi sa New Zealand, itong mga basketball court na nasa mga parks ay nagmimistulang for aesthetics lang. Hindi kasi siya masyadong ginagamit ng mga kabataan dahil iba yung mga trip nila. Isa ito sa masasabi ko na maganda dito sa New Zealand. Itong mga nakikita ninyo ngayon na park, kasama na yung basketball court at itong mga swing, yung slide, itong mga laruan na pangbata, kumbaga. Yan po lahat ay libre at yung access sa dagat, libre rin. Kaya kung dito ka magpapalaki ng anak, napakaraming pwedeng gawin ng mga bata. Hindi sila mamumukmok sa gadgets sa loob ng bahay. There are so many activities na pwede nyo silang i-involve. Katulad na lang ng mga walks, kasi alam nyo naman dito sa New Zealand dahil more nature dito, marami talagang mga walks at libre yon lahat. Anyway, papunta pala kami ngayon dun sa Quay, dun sa cafe, para kumain ng brunch. Nakakapagod rin kasi na huminto pa ng matagal on our way sa bahay. Kaya while andito pa kami ngayon at meron pang mga bukas na cafe, napag-desisyon na lang namin ni Mike na kumain na ng brunch. Napakaswerte namin ngayon kasi ang ganda ng panahon. Kitang-kita nyo naman, mainit lang. At yung init ngayon kasi maaga pa, hindi masakit sa balat. Diyan pala kami kakain sa tapat, yung parang blue na building. Titingnan namin kung ano yung mga ino-offer nila na pagkain sa mga oras na ito. Tamang-tama makakakain kami ng maayos kasi tulog pa si baby. Kanina pa siya tulog sa sasakyan at nung kinuha namin siya hindi siya nagising kaya naman sinakay na lang din namin siya dyan sa kanyang car seat. While waiting sa aming pagkain, hinihele ko muna sa baby para hindi siya magising. Dito kami naupo sa labas para maganda yung view namin. Nadaanan namin itong cafe kanina at kanina ay punong-puno ng mga tao. Pero ngayon, mabuti na lang at meron ng bakante. Una nilang sinerve ay ang mga in-order naming mga drinks. Umorder si Mike ng iced mocha at ako naman ay umorder ng berry na smoothie. Nakapagkape na kasi ako kaninang umaga kaya hindi na ako pwedeng magkape ngayon dahil magpapalpitate tayo. In fairness, masarap yung timpla nila nitong smoothie. Hindi nagtagal dumating na yung in-order namin. Yung in-order ni Mike ay itong fish and chips na may salad at ito naman sa akin. Pork slider yung pangalan ng in-order ko. So tara na't kumain while tulog pa si baby. Excited ako dito sa pork slider na in-order ko pero yung ini-expect ko na pork slider, puti yung kanyang bun pero ito iba. Pero masarap pa rin naman siya. Nang malapit na kaming matapos kumain, ayan at nagising na si baby. Nagtaka siguro siya kung nasaan na kami kasi kanina lang nasa sasakyan lang siya. Ina-absorb pa niya yung paligid, kaya mukhang wala pa siya sa sarili niya. After ng mga 5 minutes, ayan at nakatawa na siya at nagre-response na siya sa mga tao na nagsismile sa kanya. Pagkatapos namin kumain ay bumalik na kami dito sa may sasakyan namin. Pero hindi pa kami aalis kasi sayang naman yung panahon ngayon na napakaganda. Kaya nag-decide kami na umupo na lang muna dito. At i-enjoy yung dagat, i-enjoy yung weather, i-enjoy ang sarap ng panahon na ito. Ang sarap-sarap talaga mag-outing kasama ng mga mahal mo sa buhay. At nagagawa namin yan dito sa napakagandang lugar na ito. Tingnan nyo ito mga langga. Meron sila ditong kanal na umaagos patungo sa kanilang dagat.
Napakalinis, wala ka talagang makikitang mga dumi. Maliban na lang sa mga natural na mga dumi katulad ng mga branch ng mga kahoy, mga dahon, ganun. So low tide ngayon kaya walang tubig ngayon dito. Pero kapag high tide, umaabot dito hanggang sa dulo yung tubig. Itong lugar na ito ay pasyalan talaga ng mga tao, ng mga hayop. Maraming pumupunta dito lalo na kapag weekend or holiday. Dito sa unahan ay merong mga tao na hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila pero meron silang mga kayak or surfboard ba yon, hindi ko na naklaro. Sa mga oras na ito, wala kami masyadong nakita na nagsisurfing sa dagat. Hindi katulad kahapon na madami-dami din silang mga nagsisurfing sa dagat. After naming tumambay dito ng mga 30 minutes, nag-decide na kami na bumiyahe na para hindi naman kami gabihin sa daan. At hindi ko pa naubos yung binili ko kahapon na blueberry. Kaya naman ginawa ko na lang siyang snack sa daan. Tamang-tama at natulog si baby kaya meron tayong panahon na i-film yung mga view sa daan at makapag-relax na rin. Hindi kasi ako masyadong nakatulog kagabi dahil sobrang lambot ng kama. Hindi kasi ako sanay sa malambot na kama, mas gusto ko yung medyo may pagka-firm. Stop over na lang din kami dito sa Pack and Save para bumili na rin ng stocks namin for the next couple of nights. Bumili kami nitong beef steak na nasa $16.53 yung presyo sa tatlong beef steaks. At bumili rin kami nitong pork steak na $16.90 naman yung presyo. Kumuha rin pala ako nitong mushrooms na $6 yung presyo. At itong pork bones na marami pang mga laman kaya naman kinuha ko na lang din. Bumili din kami ng Gurnard steak para gawin naming fish and chips. Ganito yung mga makikita yung mga isdang binibenta dito mga langga, naka-fillet na siya lahat. Although meron naman ding mga buo-buo pero hindi siya ganun ka-common. At kadalasan din sa mga buo-buo yung frozen pa. Anyway, kumuha rin ako ng gatas dahil ubos na yung gatas sa bahay. Although pwede naman kaming kumuha ng gatas dun sa shed pero nakakapagod din kasi na pumunta pa doon kaya bumili na lang din kami. Tapos kumuha ako nung paborito ko na croissant na bread na galing sa Yaros. Ang sarap nun mga langga. At kumuha rin ako nitong cucumber. Pagkatapos ay nag-check out na kami. Tapos we are back on the road. Nasa mga 1 PM na ngayon kaya siguro mga 3 PM na kami makakarating sa bahay. Depende kung hindi kami magsa-stop over para magpahinga. On our way sa aming bahay mga langga ay ganito yung mga makikita ninyo. Mostly mga dairy farms or mga towns. Marami kasi kaming madadaanan ng mga town kaya naman paminsan-minsan meron kayong makikita mga bahay-bahay. Bumili rin pala ako nitong mochi ice cream at gusto ko lang siyang subukan. Meron siyang 6 na piraso sa isang box at in fairness masarap yung lasa niya. Nagustuhan ko siya kasi perfect sa mainit na panahon. Pagkatapos ay nagpatuloy lang kami sa pagdadrive at ayan ay may mga nakikita na kayong mga bahay-bahay. Dito naman sa unahan makikita niyo yung cemetery nila. Yung kanilang sementeryo ay nasa paddock lang. Katabi ng mga paddocks kung saan nila gine-graze yung kanilang mga stocks. Hanggang sa nakaabot na kami dito sa may Rotorua, ibig sabihin 1 oras na lang at makakauwi na kami sa amin. Madami pa rin kaming mga nadaanan na mga sirang daan at mga inaayos na mga daanan kaya hindi kami makakapag-drive ng mas mabilis. Itong Rotorua pala mga langga ay isang malaki-laking syudad. Marami ditong mga shops, mga klase-klaseng mga shops, mga kainan at meron din ditong airport. Heto at meron naman tayong nadaanan na sementeryo na malaki at malinis as you can see. Nadaanan din namin itong geyser na si Puhuto. Siya yung pinakamalaking geyser sa Southern Hemisphere. Anyway, dala-dala ko pa rin itong ating kinuha na souvenir na bayabas. Madami-dami pa kaming mga nadaanan ng mga farms hanggang sa nakarating na kami sa bahay. Pero hindi din kami nagtagal sa bahay dahil nag-decide kami na umalis ulit. Iniwan lang namin yung mga gamit para magkasya itong bibilhin namin dito sa Mitre 10. So, nag-drive ulit kami ng mga 45 minutes papunta dito sa Taupo. Dito kami pumupunta sa Taupo kasi mas malapit siya sa amin kaysa sa Rotorua para mamili ng mga groceries, ganun kapag gusto namin na pumunta sa mas malaking shop. Pagpasok namin dito, merong mga nakasale na mga items. Natitempt tuloy akong bumili pero mabuti na lang at napigilan ko yung sarili ko na bumili ng mga tools na hindi naman namin kailangan. Meron silang mga binibenta na magagandang mga bagay katulad na lang nitong nakasale na tent. Good for 4 persons na siya at 109 lang yung presyo niya. Pero ang pinunta talaga namin dito ay ang bumili ng lawn mower. Luma na kasi yung aming lawn mower sa bahay mga langga. Nasa mga 6 na taon na siguro yun. Kaya kailangan na namin siyang palitan dahil nahahassle na si Mike sa paggamit nun. Pero hindi naman kami bibili ng sobrang mahal din. Yun lang katamtaman yung presyo at sisiguraduhin namin na maganda yung makina.
As you can see, ito yung mga presyo ng kanilang mga lawnmower ngayon. May iba na mga nakasale, although merong iba na hindi nakasale. At ito ang napiling bilhin ni Mike, itong Lawn Master. Ito ay made in New Zealand daw. Kaya naman yun yung pinili niya. Nauna na pala kami ni Baby sa labas kasi gusto na ni Baby na dumede. Kaya hinayaan na lang namin si Mike sa loob at paglabas niya, ito na yung nabili niya. Wala na silang stock na nasa box pa, kaya naman ito na lang yung binigay sa kanya. Yung ready-made na. Actually, meron ka dapat babayaran na extra $50 kapag ka ready-made na yung bibilhin mo. Pero dahil isang stock na lang yon at yun yung nasa display, hindi na pinagbayad si Mike ng extra na $50. At ayun, pagkatapos naming bumili doon, sobrang pagod na namin mga langga. Gusto na namin magpahinga. Kaya dumiretso na kami sa bahay at nagluto ng dinner at kumain. Tapos nagpahinga na kami. O siya, yun na muna yung ating vlog for today. Maraming salamat for watching. God bless. Bye!